Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Nandito ako ngayon sa Pulilan, Bulacan. Isa sa pinakamagandang farms at polo field na nakita ko. Tignan nyo naman ito. Alam nyo, dito ikinasal si Robbie Domingo at ang misis niyang si Mikey. Bisitahin natin ang family farm ni na Robbie. Hello! Robbie and Mikey, the newlyweds. Di ba? The Domingos Hello. na. Finally! The Domingos. So, how is married life? Fun. Adjusting. Adjusting. We spend most of our days cleaning. Lagi naglilinis. Linis Oo. lang. So, oh my gosh, but you were together 6 years. Well, Yes. Correct? yes. Roughly 6 Roughly 6 years, years, no? yes. Nung nag-propose si Robbie, nagulat ka ba doon? Yung totoo? I was thinking na baka he'll propose that trip. Pero I didn't know when, didn't know where. Tapos sa Shibuya crossing, I would never, Never. have expected that. Kasi take note yung ano. Ba't doon? Hindi ko alam. Something different, unique. Tapos unexpected talaga. Kasi every single day, nakita ko ang linis ng kuko. Tapos ang ganda ng outfit. Every time we go out, sabi ko, pupunta lang naman tayo sa convenience store. Ba't ang ganda ng suot mo? Next. Nung time na yon, sabi ko, may dinner lang tayo kasama si Catherine. Wala siya expectation. Ganda din ng bihis niya. Doon ko ginawa yung proposal. At doon niya pinaka hindi ina-expect. Oh, mahirap mag-no doon. May True time lang. limit. May time limit eh. Oo nga, millions are crossing, diba? Yes. Okay, so I am so overwhelmed. Ito po ang family farm ni na Robbie. Yeah. Gaano katagal na kayo dito, yung pamilya ninyo? Ano naman ako, Pulilenyo talaga. Oo. And then, yung roots talaga ng family ng Eusebio, dito. At least for our side. And then, dinevelop hanggang sa naging ganito. Amazing. Ikutin natin. So eto, give us a tour. So, this is the first house. Ito yung Big Ben farmhouse. There's a Eusebio's. sign pa. The Big Ben farmhouse. Okay. So the wedding, this is where I got ready with my entourage. Oo. So you can come in. Go ahead. Oh, wow! Oh, It's very my homey. Homey talaga siya. Ang ganda naman nito. Parang nasa ibang bansa ko. Sa totoo lang, Robbie, please give us a tour. Oh yeah, yung pinsan ko. Hello. This is Benjamin. So, Hi, Benjamin. Oo. Miss First Karen. cousin. Yes, yes. Kapag makita mo yung Big Ben farm, it's named after him. Benjamin. Siya si Big Ben. Big Ben. So, ito yung area kung saan naghanda si Mikey with her entourage. Yes, Yeah, beautiful. we had to move the couches aside. And then we use kasi the window para natural light. Natural Yun, light sa dito. makeup, sa Yeah. mga video and photos. So Pero here. ang na-notice ko, yung aesthetic ng bahay na to, so it's a farmhouse, but it feels like this one, it feels almost like New Zealand. parang Like ganun, a New Western- Zealand, Australian, yeah. Western. Western. Oo, talaga parang it's like a tobacco room. Yeah, yeah. May pagkaganon. Tignan natin pa. Oo. So even yung couch mo, look at the couch. Diba? Hindi ito yung typical na white linen couch. Yeah. This is the brown Leather. couch. Oy, gorgeous. Ito. Here, mga- Ito yung collection ni Jam, mga artifacts. Oo. So, yan. Galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yeah. Mahilig siya magkolekta. Benj, kayo ng tatay mo, dinesign nyo itong farmhouse na to? Actually, yung pinaka-farmhouse na nag-design nito, yung mother ko na engineer, at saka yung sister niya na architect. Oo. Maraming koleksyon. Ito ano to? These are... Ayan, mga taxidermy na pesan. Oo. Saan nyo to nakuha? Dito lang din sa Philippines. Dito na yan. Ito din, I love this. Mga luma. Ayan, yung mga Underwood type Frank Underwood. Frank Underwood. Yes. Of House of Cards. Very antique yung 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 mood. design.
Actually, before, ano lang to, sala area. Sala area, yes. Tapos, nung tumira si Jam dito, syempre, ginawa niyang sa kanya. So, on normal day, dito nakatira si Benjamin, together with my brother. Oo. Kasi they take care of the construction business, the family business. Ito naman yung pangalawang area. Dining area. The dining area is there. That's the main So, dining area is there. Tara kung gusto mo lang... Oo. Parang coffee Dumambay. area, etc. Working area. Working area, actually. Oo. And- Napansin ko may mga trophy dito. Pakita natin. Kanino to, Robbie? So, that belongs to my cousins and my tito. Kasi ang pamilya ninyo, Naglalaro ng polo. naglalaro sila ng polo. Ayan, dito yung, makita mo yung Tingnan nyo. mga mallets na ginagamit. So, hindi lang ito farm. Hindi lang farm, polo field. Polo field. Beside the house. Where in the Philippines, right? Handa na ba kayong sumakay ng kabayo? Ito, napasakay mo ba ng kabayo si Mikey? Yes, Oo, that oo. time. Talaga? Oo. Marunong ka na. Oo nga, Diyos ko. Okay so, lang. Oh my gosh, I love this place. So look, Very rustic rustic. Rustic. is yung the word. field. Oo. So this is where you guys have breakfast. Apo. Yan. Right? Breakfast area. Ito. Ito, Eh, office sino ko. nandito? Office Office. mo. Apo. Oo. Yan. Very mafia yung dating, no? Pag nakasarado, Parang Don. oo, pagbukas niya, ano yung balita mo? Ang ganda ng mood ng buong place. Yeah. At makikita mo talaga yung love nila for Horses. So ever since Robbie, nung maliit ka, yung uncle mo, talagang mahilig na sa kabayo, namulat ka doon. Hindi naman. Parang recently lang siya. Hindi naman recent. 2000. Early 2000s siya nagustuhan niya yung mga kabayo. Oo. Pero no, growing up, wala eh. Ang kinalakihan namin dito, babuyan eh. Talaga? Yes, yes. So, babuyan to noon? Yung isang, yung other side. Yung original house. Yes, yung ancestral house, yun yung business. Maliit na babuyan. Oo. Tapos, ginawang construction, di ba? Layo. Tapos, naging ganito na. Wow. Iba't ibang mga It's business. vision. Yeah. Right? Ang Buhay Farm. So, unang-una, matindi ang memories ng farm na to para sa inyo. Yes. Kasi this is where we had our wedding. Sa North Polo Club Yeah. venue space. Tapos, kung saan kami nagpakasal, doon ako bininyagan. Yung church. Yung church. Yung church. Ang ganda naman. Kaya, ang ganda ng pakiramdam na from binyag to kasal, doon ako sa same na lugar. Tapos, nung nakita niya yung simbahan, sabi niya, okay, this is it. Kasi parang 18th century pa siya. century na church siya. So, yung style, yung architecture, super maganda. And then, they were able to maintain it. Tapos, our theme na we wanted was Filipino. Oo. Nahilig siya sa local. Tama naman. Kaya, di ba? Kaya ikaw. Kaya ako. Local. Paano kayo nagkakilala? We know of each other. From Ateneo. Ateneo. Kasi batchmates kami Oo. sa Ateneo. When did you date? Eto na. 2017, single ako buong taon. And every single year, nakikita ko silang magkapatid sa Christmas special. And then 2017, nakita ko mag-isa lang siya. Una kong tanong sa kanya is, where is your other half? Yung sister, yung twin sister ko. may identical twin siya. So, paano mo alam na si Mikey pagkakataon mo? Sana naman alam mo. Oo. Yung iba yung tibok ng puso ko eh. Pag nakikita ko siya. Yan. And then, wala akong intensyon during that time. Gusto ko lang na ma-enjoy niya yung single life niya. Tulad ng na-enjoy ko yung single life ko ng isang taon. Sabi ko, let's exchange numbers. May kinuha akong bar malapit sa Ateneo. Maybe you can drop by. Invited, Oo. Let's just have fun bilang friends. Yung usap namin tumagal from 1 o'clock hanggang 4, 5 a.m. And yun yung Christmas special na lahat ng artista pagod. Pagdating ko doon, nandun siya. When did you know that Robbie, that he was the one? One of our first dates was diving. So, kasi type niya diving. Hindi naman, diving? Kaya ko ba yan or something? But, when he asked me, I said, okay, fine. Sige, game. Challenge accepted, game. Try ko. Then I went diving. Tapos I got pa a license after. So, I was like, what? This guy is making me do parang things that I never expected I would do. Pero I can do it pala. I became more
myself, something like that. And so over the years, he kept doing that to me. Tapos I kept getting braver and braver kasi sobrang shy talaga ako before. Even this. Ang ganda na. I got braver and braver. Yeah, So, even Robbie this. made you a better person. Yeah, In a way, parang challenging your own self-limits, Yes, no? yes. The limits you imposed on yourself. yes, which was all in my mind pala. But then I just needed, I guess, a push. You were with Mikey for 6 years. Bakit hindi ka naganap sa industriya na kumbaga nandun ka talaga? Iba kasi yung mundo ng showbiz. Parang ang hirap, ang gulo-gulo. Siguro, nung time din na yon, iba yung hinahanap ko. At nung time na yon, nahanap ko na. Ready na ba ako magmahal ulit? Tapos, ready na ba ako sa i-level up yung game ko? Tapos, sakto dumating, pero sa kanya nakita ko yung purpose. Siya yung nagbibigay ng kakaibang ligaya. Saka, I consider her my favorite person. Nung maliit ka, were you spending a lot of time here? Yes. Not this area, pero specifically, that area, maliit na maliit lang. Ang tanong ko, nung niligawan mo si Mikey, dinala mo dito. Aba, oo naman. Kasi syempre, Not just an ordinary date. Oo. Ano yung date? Ano una yung date dito? piyesta ng Pulilan yun. At yun yung lumuluhod na kalabaw. So, nandun kami sa gitna. Talaga. Lumuluhod sa harapan ng church, yung San Isidro Labrador. Oo. At yun yung ginagawa na every single year. Yun na yung sign. That was the Yung first kalabaw time, lumuhod din siya. Dapat, oo. Dahil, Same church ba? oo, pag maganda yung binigay ko sa kanyang area ng Pulilan, eh di ma-inlove siya lalo. So, yun yung ginawa kong puhunan. Ayan. Yan ang may puhunan ko sa Yan ang kanya. puhunan. Okay, eto. Ano to? Typical. Typical. Ano, yung mga nangingitlog. Ay, At yun, oo nga. Ayan na. Oh, no. Yan ang- Meron na Itlog. pala. Hindi kayo nagbebenta. Hindi pa. Oh. Actually, ayaw ni Tito Jun na magbenta ng itlog kasi parang for... Oh, galit siya. Ayaw na magbenta. Ang gusto niya for our use lang, tsaka friends, mamimigay. So every week, may supply kami ng itlog. No, at least O, sagana kami sa unlimited. protina. This is my Yes, brother. brother. Yan. Gwapo pamilya nila, gwapo na. Ako naman. And ikaw, you live here, no? Yes po. Dito ka talaga, you like being in a farm. Yeah, kasi mas okay sa province kaysa sa city. Oo. Tsaka mas, yun nga, dito po ako nagtatrabaho. Oo. So, mas okay siya. Nung sumikat si Robbie, anong nangyari sa relasyon nyo nun? Wala naman po nagbago. Wala. Kasi parehas lang naman kami mukha eh. Okay. So, That's Robbie good. and Mikey. Okay. Ayan. Dito tayo. Wow! Pwede ba ito pasukin? Pwede. Pasukin na. Ang daming manok. And look guys, ang tawag dito, Oh my free gosh. range chicken. Yes. Okay. Kapag bibili kayo, di ba may free range eggs sinasabi doon. Because it means yung manok paikot-ikot sa farm. And mas maganda yun Robbie, right? Yes, kasi hindi sila stressed. Tapos, maganda yung quality nila. Hindi sila yung parang Yeah. nakakulob lang. Tapos, pinaforce mo na kain lang ng kain. So, Oo. it affects the meat and their well-being too. Yeah. Pero dami ng eggs. Ayan, daming itlog, oh. Dami ng itlog. Mm-mm. Oh, wow! Alam mo ba, Robbie, ilang itlog kayo sa, let's say, I don't know, sa isang araw? 300 eggs per day, according to my brother. Per day. Alam mo, mag-uuwi ako ng mga itlog. Yes! Actually, Hihingin ko kay Robbie. and meron po Mikey. kaming itlog para sa inyo. Oo, talaga? Yes. Oh my God, 300. Look at that. Alam mo, napaka-impressive nung manukan. Having a farm, Robbie, it keeps you grounded. Yes, kasi naisip mo yung hard work, binibigay mo, tapos kailangan mong alagaan din. Hindi siya yung instant na pera. So, Pero hindi pa kayo nagbebenta. no. Oo, hindi. Oo. Mas sustainable living. You just have to, di ba, I think supplies now medyo mahal na. So at least, meron na dito. You have your own, you control it. Mas and lalo ka all. ba na in love nung dinala ka ni Robbie sa farm? Oo naman, yes naman. Kasi you made me do horseback riding.
Tapos, yan yung kalabaw. Tapos may parang fiesta na we go to different houses, tapos we try different food. Pagkain. Pagkain. So Tsaka ako gusto ko open ng house. pagkain. Mahal din pagiging Bulakenyo niya eh, no? Parang I can tell you're so proud and you want to live your Bulakenyo-ness. Yes, yes. Diba? Always shares, always talks about coming from Pulilan, Bulacan. Okay, Miss Karen. Oh my in in the truest Bulacan fashion. Kailangan, siyempre, ang mga Bulakenyo, mahilig magbigay ng mga regalo, ganyan. Yes. So, go ahead, please. Isipin mo, hindi ako bibili ng itlog sa supermarket o palengke ngayon. Mismo akong mag-harvest ba ang Yes, tawag? harvest. Harvest pa rin. Okay. My gosh, this is amazing. Okay, let's go. go, let's Go, go. Oh, isa, di ba? Actually, ang dami mong matitipid kung may ganito kang farm, tapos kailangan sustainable ka lang. And also, healthier option to. Diba? Wala nang added. Tapos naisip mo, 300 eggs per day times 30. Magaling mag-math to eh. 300 eggs a day times 30, 9,000. that would be 9,000 9,000. eggs. So isipin nyo, 9,000 itlog ang nanggagaling dito sa manukan ni Buwan-buwan. Narcondi sa isang buwan. Wow. So hindi kayo nagbebenta, binibigay nyo sa mga tauhan. Yes, dun sa community na pupuntahan natin. Oh. Oh my gosh, ang ganda. Dami na. I love it! Oh, wow! Grabe no, I'm serious. Grabe. This is such a treat. It's the first time I've done this. Oo, it's the first time. Tignan mo, my goat, my sheep. Yes. Okay. Lahat ng hayop nandito. Andito na. Ngayon, pupunta tayo doon sa North Polo Club. Bakit North Polo Club ang tawag? So, yan. May polo club talaga. Talagang may polo club? Polo club. Daming kabayo. And then there are matches. Actually, if we go right now, baka makita mo yung laro. Uy, Meron wow, pa. okay. Let's go. And kailangan we have to take a car. Yes, yes. Oo. Wow. Mga 5 minutes away lang naman siya. Ganyan kalaki dito yung... No. 5 minutes away, pero we'll see you in a bit. Let's go. Papunta na tayo sa North Polo Club. So mula sa mismong farm, nasa tapat lang ang North Polo Club. Yes. Lalabas ka. Lalabas lang. Kaya maganda yung setup during the wedding. Hindi kami magkita ni Mikey, pero alam namin malapit lang kami sa isa't isa. Dito ako naghanda, si Mikey doon Sa naghanda farm. sa Oh farmhouse. my gosh. Ito yung maganda yung entrance. Look at that. Miss Karen, Wow! welcome to the North Polo Club. Isipin nyo, nasa Bulacan ito. Yan. At may komunidad po dito. Meron. Oo. Ang ganda naman nito, Robbie. Paano dinevelop ito ng pamilya mo, ng tiyuhin mo? It started with a polo club lang, tapos wala pang bahay dito, hanggang sa medyo matagal na panahon din eh. Pero kasi dahil sa kagustuhan nila na ma-develop to ng mabilisan, not just for the family, pero for the friends and other people, ito yung kinalabasan. Oo. And ayaw nilang gumawa ng establishment sa ibang lugar. Kasi we are proud Pulileños. So, kanina pa tayo, Miss Karen, na pumupunta, nakikita po natin yung Big Ben and the North Polo Club. I will introduce you to the head of Big Ben and Mr. North Polo Club. Ayun. And his name is Attorney Jun Eusebio. Hindi Ben. Hindi Ben, hindi Ben. Actually, andun siya, oh. Andyan. Oh, ayan, ito. Napakalaki at napakaganda ng farm na ito. So, 55 hectares, lahat ng lupain nyo dito. Yeah, more or less. Okay. At bakit nyo po yun binili dito sa Pulilan? Number one, all my roots are from here. Oo. And
geographically, napakaganda ng Pulilan, napakalapit sa Maynila. Oo nga. People here are still in the very conservative. Yeah. Probinsyano pa rin. Bakit po ninyo sinimulan ang North Polo Club? I want to create my own riding place. Oo. And then lumaki ng lumaki. And, Lumaki. So, tignan nyo po, may game ngayon, no? Anong nangyayari ngayon? Eto, sir. It's a practice game. We do it 3 times a week. Practice game lang ito. Yeah, Ilan yeah. ba ang kabayo na nandito ngayon? Ang capacity is 150. So, tanong ko, Robbie, marunong ka mga bayo? Dapat. Dapat. Before. When I was in high school, nung nagsisimula pa lang to, yung si Tito June wanted me to have lessons, ganyan. Instead of kabayo, napunta ako sa PBB. Oo nga. 2008. 2008 Paano mismo. ka naman napunta sa PBB? Because of my mom. Audition talaga. Sabi niya, "Oy, may audition ngayon. Why don't you try it?" I had dreams to become a doctor. Just like my lolo. That's why the name of this place is Dr. Paquito. Oo. All of his kids, all of my cousins know how to play polo. Except you. Except me, even my brother. Oo. Alam na alam niya. To the point na, SEA Games, sila yung nag-represent. Ay, ang galing. Pero usually, parang hindi iniisip na mag-showbiz ng taong hindi nangangailangan naman. So it's more of, it's an experience. Tapos biglang, I found joy in what I do. Okay. So, yun, dire-diretso na. Oo. Tanong ko, Tito June, paano ba kayo yumaman ng ganito? Paano kayo umasenso ng ganito? Grabe naman. Karen, we're not rich. Ay, ang hirap naman po nun. We're not We're rich. just, May 55 hectares po No, dito ano sa lang Pulilan. yan. Hindi naman binili ng mahal yun. Binili ng mura yun noong araw. Kaya unti-unting na-develop. Pero ano po ba talaga ang negosyo ninyo? We have a construction business. Tapos ako, lawyer ako, corporate lawyer. Most of my clients, mga Filipino-Chinese. I was not born rich. Mahirap lang kami. Kaya nagsumikap lang ako. Namamasahe lang ako nung nag-aaral ako. Hindi ako nakatikim ng kotse. At tignan nyo ngayon, nasa kabayo na kayo. Hindi, para lumaki ka, you stay humble. Yeah. Kasi pag nabago ka, kokonti na kaibigan mo. Right now, I'm still eating goto doon sa gilid ng karsada with the truck drivers. Hindi ako... Ayoko nung mahal. Gusto ko yung masarap na mura na kasama ko yung mga drivers. So Robbie, ano natutunan mo sa uncle mo? Para mo ba siyang pangalawang ama? Oo naman. Ever since Tito June has been there for us, talagang hindi naman kami mayaman, hindi naman kapos, yung sakto lang. Pero pag nagsikap ka at kapag naging humble ka at the same time, simple lang, makukuha mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung sa tingin mong dapat sa'yo. Whenever I think about yung polo field, syempre, na-amaze talaga ako na ang daming pupunta dito. Dati, puro kaibigan lang, close friends. Ngayon, may lumilipad pa galing iba't ibang bansa just to... Para maglaro, tignan nyo, andyan lang, oh. Yeah, by chopper, this is 12 minutes. Sipin mo. Kaya maraming pupunta. Maraming pupunta talaga dito. By Tsaka car, less than an hour from Makati. Yeah. yung ambience niya is different. Para kang nasa ibang bansa. Ganun nga, ganun ang pakiramdam ko. Parang it's such a great escape. Yung damit nyo nga, pang Australia eh. Ngayon, nagulat nga ako eh. Oh, grabe si Miss Karen. Handa ako. So before, ang meron lang yung kung ano yung napuntahan natin kanina. Yung Big Ben Farm. And then, etong lugar na to, ang bilis ng development kasi nga, may construction, tapos si Tita Pinky pa is an architect. Engineer. Frustrated architect. Ang ganda ng tandem nilang dalawa. Galing, ang galing. So, ang bilis eh. So, eto naman, where are we? Eto yung quadra. papunta Ito na yung sa quadra. Pupunta tayo Okay. quadra. Ayan na. Grabe. Ito na yung matindi. And if it's okay for me to say this, Tito Yeah, June, yeah. meron siyang kabayo dito na regalo ni Prince. And then, nung araw pa yun. Nung araw Oh, pa. Prince, ano? No. There was a horse here from the Royal Stable sa England nung araw. Pero wala na siya ngayon. Namatay na yung kabayo? Yeah. Ito ang quadra. Oo. May mga young ones, may mga old ones. Gano'ng Ayan. kamakal ba mag-alaga ng kabayo? Oh, Magpakain ng kabayo, magpagamot. Yes. Sa isang buwan. Di sa totoo lang, magkano ang budget sa isang kabayo?
konti lang. Magkano nga? Ano po, 100,000 No, piso? no. Ano? Pwede mo naman tipirin kasi pagka maraming damo, less yung grain, Oo. pwedeng tumipid yung maintenance. Pero kung walang damo, like that in Polo Club, mostly grain, mahal talaga. Ito yung mga quadras, tapos ito yung open paddock. Kasi nililipat sila dito during daytime at pagka walang ulan para makatipid sa bedding. Mahal ang Oo. kusot, mahal ang ipa. Kaya dito magwiwiman sila, Oo. matatangay ng tubig, and then magandang guano sa mangga. Ilang kabayo ang nandito ngayon sa North Polo Club? Eto po. Babae po ba ito, lalaki? I think, Babae. babae. Napakaganda niya, oh. Ang ganda niya. Hi, Mars! Mars, kita. Babae. Hi, Mars. Pero like yan, ang kabayo, anong kinakain po niya? Ang Feeds. beautiful. Feeds at saka damo. Feeds. Ito, damo at feeds. Kasi dapat may fiber siya, otherwise magkokolik yan. Oo. Mm. So, ang magandang kabayo po ba, yung malakas pag nilalaro, ilang taon dapat? 4.5, 4 pwede na. Oo. Basta ang rule na alam ko, kapag may kabayo, huwag ka sa likuran. Huwag sa likod. Oo. Dahil, Alam mo pa. oo, kasi biglang pag nagulat yan, baka sipain ka. Dito tayo, basa yung ano. So, Ay, ayaw. kumakain na. Ayaw. Oo, Suplado. kumakain. Plada. Bye-bye. Tara, Ayaw dito, na. dito. Bahala ka sa buhay mo. Pero just in case, open ba kayong matuto ng maglaro ng polo? I wish. Gusto ko, pero I'm 53 years old. Oo, there's a player Delikado na yan. there's a player doon na 87 years old, naglalaro pa rin. Oh, kaso nakita ko nga yung kapatid mo nga, nabali niya yung kamay niya, baka mangyari pa sa akin. What do you love most about horses? Sabi nila, horses, the most beautiful animal. Oo nga, ang ganda Pero napakahirap alagaan ito. niya. Okay. I think this is my polo pony. The name is Mercedes. Mercedes. Okay, wow. Saan po galing ang ano niyo na to? Pwede po, hindi ba Yes. Yeah. Baka kagatin po. Yun, lapit lang po kayo. And then... Yan. Ikaw. Ay! Sorry. Yan. Bata pa ako, obsession ko na yung kabayo. Ang kabayo. Yeah. Nung high school ako, sa UST ako nag-aral. Oo. Every Sunday, pag Pulilan to Manila, bababa ako doon sa may release ng tren, sa may Blumentritt. Nilalakad ko yung lahat ng kwadra doon, papunta San Lazaro. Yun pala. Ang kabayong ito galing sa ang bansa. Mostly Australia at saka Argentina. Doon pinakamaganda ang kabayo. Pero magkaiba ang polo pony at saka yung pangarera. Oo. Kasi yung pangarera, iba yung Structure. nila, at saka utak, at saka Oo. Ang polo pony tulad nito, mas matangkad, mas maliit. mas maliit. Ang pangarera, mas malaki. Malaki. Ibig nyo sabihin, mas lalaki pa dito? Yeah, yung pangarera. Ang laki na nito. Oo. Itong paborito po ninyong kabayo. This is my Mercedes. favorite horse, Mercedes. Ang ganda niya. Ang ganda-ganda ni Mercedes, oh. Kinilig pa, oh. Hindi naman nagsiselo species nyo. Hindi naman, okay naman si misis ko. Miski babae kabayo, okay lang. Sino kasama mo na naman? Mercedes. Lagi na lang kayo nagbabanding. So ginagamit to pang shooting yung lugar. Yung lugar, hindi pa for the shoot mismo, pero kadalasan, nandito yung mga best friend ni Tito Jun. O, sino mga lagi nandito? Si- Tito Jun. Sina Coco. Si Tanggol. Yan. Coco Martin, Coco Coco Mar- Martin. Mark Lapid, Lito Lapid. Palagi Anong din. ginagawa nila dito? Yung doon sa kabila, doon nag-shoot yung unang-unang bata pa si Coco at saka si Julia Montes. Yeah. Oh. Okay. Baka doon sila Guys, na-develop. Tapos, Hindi lang kabayo ang nandito. Tignan natin to. Kailan kayo nagsimulang magkatupa?
Matagal na, mga 2004, 2005. Pero ba't nyo naman inisip na magkaroon ng tupa? Another polo player, binenta niya yung 40 heads ng mura. And then, dinala ko sa Pulilan. Mahirap mag-alaga niya pag hindi ka marunong. There was a time, nag-import ako ng 2 crate galing Australia. Namatay din. Pero after 10 years, natutunan ko na. Oh my gosh, ang tiyaga nyo. So ilan na yung tupa nyo dito? Mga 500. 500. Anong ginagawa nyo sa tupa? May dalawang klase, di ba? May pangkain, tsaka yung wool. Yeah, ang wool type hindi gano'n sa Pilipinas kasi Oo. mainit dito. Lahat ng tupa rito halos meat type. Meat type. So binibenta nyo to? Pangkain? Nahihingi. Nahihingi, Diyos ko. So guys, look, tignan nyo yun. hindi mahirap ito alagaan. Sana yan, pero pag natuto ka, madali na. Anong pinapakain nyo po dito? Damo lang yan. Damo lang to. They just cut the grass and fertilize the grass. Yung droppings nila, yung pupo, yun na yung guano ko. Ang season para manganak, November to March. Yan. Ang cute, no? Tsaka masarap din yan. Masarap ba to? Yan, lechon tupa. Yes! Yeah. Ayan na, wow! Siyempre, pag nandito ka, nawawala yung stress mo. Tapos, yung city life kasi, mabilis, di ba? Ang bilis ng buhay pag nasa syudad ka. Pero pag nandito, parang may magic ba na ang bagal ng oras, tapos ini-appreciate mo yung nature. Iba yung hangin. Hindi siya yung nakaka-suffocate. Diba? Tapos, at the same time, nasa Pulilan ka, bumabalik ako dun sa roots ko. At nalalaman ko yung mga tinuro ni Tito Jun, yung magulang ko na just be grounded. Madaling maging tao, pero dapat magaling ka magpakatao. Na-engage ako nung November. Sobrang gusto namin mag-plan na agad. Excited na kami. Natapos na namin yung initial plans ng January. Sinabi ko, ito June, gusto namin sa Pulilan. Originally, plain field to. Oo. Ang gusto namin, doon ilagay yung reception. Oo. So maglalagay ng mga tents, lalagay ng mga flooring. Mahal. Mahal. Oo. Ang mahal magrenta. And then, bandang summer, papunta ng June, kami dito June, huwag ka nang mag-rent ng tent. Gagawa na lang tayo. Yan. Sana all. Sabi ko, Sana all may titong ganito. gagawa? Imagine mo, itong lugar na to, parang ganun. So, Tito Jun, pinagawa nyo ang events place na to para kay Robbie and Mikey? Yeah. And then, after that, sabi ng anak kong babae, dito na rin siya. Papakasal Oh my by gosh. February. And tignan nyo to, ang ganda, puntahan natin. Grabe, ilang buwan po ito? Yung ibaba, siguro 2 months, yung itaas 2 months, pero yung structure niyan, imported, 2 months lang yan. Imported ang structure, dumating ganito na. Yeah. I love No. the look. We parang Lego. Oo. Alam nyo, Install. ang tawag dito is a modern farmhouse. Look at this. Oo, ito ganito na to, dumating to, itong pintuan. Yeah. Pero lahat sila, yung wife ko nag-design na, tsaka Oo, yung interior dinesign. designer. Okay, Barn type. Here, pasok tayo. pasok tayo. Yeah, this is huge. Wow! This can accommodate 500. 500 ang kasya dito. So, Robbie, ikaw ang unang gumamit nito. Actually, the big celebration, ako una. Pero prior to that, may isang celebration Yeah, pa. my boss. Oo, ginamit muna, January 3 Testing. or 4, January 4, 5 super linis, 6 was the event. In fact, yung glasses, especially doon sa Likod. holding area, na-install lang siya 12 midnight ng January 6. So, ang tanong ko ito, pag nakita to sa YouTube, sasabihin ng ilan, no, my gosh, napakagandang location ito sa Pulilan, Bulacan. Pwede ba to pinaparenta ba to? Ang ginawa ko, I hired somebody to manage this. Pagka kasi ako,
Saka malibre. Tama. Tama yun. Good point. Mahirap. Pagkakilala libre. Oo, di ba? Tama naman, tama naman. So, I think for the details, especially for social media, it's North Polo Club _ Yeah. And this will be for rent. You For can rent. rent this. Yes. Brilliant. Brilliant. It's a smart idea. And also, yung mga suppliers, kasi tried and tested na eh. With my wedding. Yeah. So, pwede siyang puntahan. So, sa mga suppliers nagtatanong kung mahirap ba, paano ba logistics na to, kayang-kaya. Wow. Okay, so ito was also you used for the reception. For this area, cocktail area, but the tables, eto na ang trivia namin. Gawa ni Tito Jun. Ako lang gumagawa nito. Gawa mo to. Yan. Iba ka naman. Grabe ka naman. These are Ayan, from no? scrap. Ito po, Yung mga mga scrap lang to. Yeah. So, ibig sabihin po, yung mga dapat tinatapon na, pero Yeah. ginawa po niya, pinaganda niya. Look at this, Ma'am Karen. No? Oh, Ayan eto, din. oh. Ang galing nyo naman. Galing na lang to dito, syempre, sa Diyan, farm. sa mga... Oo, yung Mga old wood, mga lumang Basura. kahoy, Ang basura. ganda, oh. Kaya walang basura talaga. Mm-mm. Di ba? Diba? Ganda. Diyos ko po, ang hirap mag-plan ng wedding on top of renovation, on top of her sickness. Sickness, oo. So last year was really a testament na kung mahal mo, gagawa mo ng paraan. Ikinwento mo yung pinagdaanan mo, no, na kondisyon. Yes. So, autoimmune disease na called dermatomyositis. So, yung main areas na affected ay yung skin, lungs, and then muscles. So, mga joint pains, swelling ng fingers, and then shortness of breath. So, parang I couldn't breathe. May times na medyo mahirap to breathe na. When that happened, parang all of a sudden, so sobrang unexpected, out of nowhere pa siya. Then, buti na lang my doctors were good. So, treatment right away, medicines right away. But Tapos, what was the effect on your body then? I couldn't move much. I get tired so easily. Parang walking to the bathroom, after a while tired na. I can't even sit down. And parang like this, if I'm sitting down, I can't stand up on my own. Na-depress ka ba nun? Actually, hindi. Hindi naman. May days na may konting breakdown, di ba? Kasi overwhelming, may emotions or may Grabe yung fear. anxiety. May fear at anxiety. But what did you feel when you saw her Of course. through that? Shattered ako. Sobrang broken. Isang beses lang ako nagpakita ng moment ng kahinaan sa kanya. And that was nung nasa hospital siya. At magpapaalam ako kasi may trabaho ako. Kasi ako yung nagbantay rin. Isa sa mga nagbantay talaga sa hospital sa kanya. At nung nagpaalam ako, kasama ng mga magulang niya, naka-face mask, naka-cap. Magbababay lang pero parang MMK episode. Grabe yung... At doon namin nalaman kasi na yung condition niya. Kasi sinabihan kami ng doktor outside, this is gonna be a long and hard fight, and expensive fight too. So, I need you guys to be strong. Siyempre, yung mapapangasawa mo, ang dami niyong mga pangarap, ang dami niyong pinlano sa buhay, mag-iiba. Hindi ka may makapag-communicate dahil hirap siya huminga, hindi siya makapagsalita, hindi siya makatext. Kasi yung fingers naman nagsaswell. So Swell. parang masakit. Masakit pag mag-message siya. So, minsan tinatanong ko sa kanya, Mikey, okay ka lang ba? Ang sagot lang niya, Parang, But wow, you never gave up on her. And how do you feel that that could have been a tipping point, right? oh, yes. Actually, that was parang a fear of mine din. Pero, Naiiwan ka niya. yeah. Kasi may ibang lifestyle na. I thought na baka I won't be able to do as much and all. Pero he was there and super helpful kasi talagang siya yung naging support system ko. Yung parang all my emotions went to him. I didn't naman tell a lot of people at first. So thank you talaga. Kasi he had to bear with all the mga breakdowns or anger or sadness. So I owe a lot to being okay because of him. And yan ang true love. Oh. The one who loves you at your weakest condition. Diba? When you're not at your best.
I'm always at my worst. I love you all the even time. physically and emotionally. So she loves me all. Balik lang. True love din. True Balik lang love talaga. din. And that's how I show my love na kailangan patawanin palagi eh. Pero it there are helps moments naman. talagang, grabe talaga. So, I owe it naman sa friends and family ko. Ay, just remembering those moments brings me such relief right now. Kasi ang layo. Ang layo ng pinagdaanan namin sa in-experience namin ngayon. Anong gagawin nyo dito? If you notice yung tubig, yun yan ang water level dito sa Bulacan. Ito yung water level sa Bulacan. Yeah, tapos ibabato ko yung gilid ng boulders, riprap. Ayun yung mga boulders niya. Ayun na. Ayun na. Oo. Tapos yung Japanese koi ko, nasa kabila, lilipat ko dito. Isipin nyo, magiging Japanese koi pond ito. Para siyang Zen garden. Zen Garden. Ayaw mo ba tumira dito, Robbie? Siguro eventually. Yeah, so Mhm. nice. This is just beautiful. Ito naman yung tinatawag namin na camping pods. Wow. So initially, yung idea, while there's a polo game or kung gusto nyo lang mag-hangout dito, merong bed talaga. Ang ganda dito ha. It is so cute. Nakalock lang pala siya. So, ang tawag camping pods. Bunker type siya. Oo. And So, then may may iba ref. natutulog dito overnight. Meron talaga natutulog kasi gusto na lang paglabas nila dito, ang lamig ng hangin, ang ganda. Tignan nyo Tapos ang naman. ganda nung labas. Yan ang view. Mm-mm. Ito ba for rent na ito? Wala pa kaming Wala pa. details. Siguro kung nagtanong lang kung pwede matulog, sasabihin namin Yeah. pwede. Pwede. So look, it has its own fridge. Mm-mm. Diba? Pwede ka malagay ng TV. Yeah. Yeah. Tapos po, perfect. This is beautiful. So may tatlo. Tatlo. Tignan nyo naman. Gawa po siya sa container vans. Ang ganda. Ginamit ba ito nung wedding ninyo? As storage. And as And- for the kids yeah. to sleep kasi we had our entourage ng mga babies. So while the parents were partying, they slept here. Oh my gosh, isipin nyo yun, di ba? What's your message to Robbie? I just want to say na thank you for everything na we went through last year, but also for the past 6 years na for helping me become more of myself. I said it before, na una na yung in sickness and in health, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. I'm ready and I'm excited to build a family with you. A family! I love it!